God, may buntag mga igsoon ko diha ni Kristo. Tuguti lang ko gamay mga igsoon sa pagbalik og dako nga pagpasalamat sa atong buhi nga Dios nga bisan pa man gipasalamatan ko siya sa kahigayunan nga maka-attend kami niining maong fellowship aron nga madawat usab ang among kabahinan nga na kaniya kay bisan pa man mga igsoon before maglarga diri mga igsoon ang akong anak nga si Tiel gihilantan and then nalipay ko sa atong buhi nga Dios nga samtang nagapamalandong ko nga bisan pa man nga how many times nga before ang fellowship adunay mga balatian nga mudangat apan nalipay ko kay ang Dios naghatag og kasing-kasing nga bisan pa man nga dili makaingon nga dili na lang moadto nga kay naay balatian apan sa diha nga adunay mga balatian mga igsoon nga moabot nga ang pag og nalipay ko nga masud-ong nga ang akong anak giayo sa Dios nga bisan pa man naka-attend mi nga diri nga fellowship nga adunay kalipay ug walay mga babag nga gitugot nga kanang dili mi makaanhi mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga I know nga siya ang Dios nagahatag og kasing-kasing ni ana nga dili mo atras nga bisan pa man nga sa mga ingon ana nga mga pagsulay kun dili nga magdasdas gyapon mga igsoon busa bot ko lang ibalik ang tanan dug himaya sa atong buhi nga Dios. Amen. Praise the Lord. Naiduha ka papel na mga igsoon o I think ang oras sa itong mga igsoon dili na magtugot o mga ikog dispensa ni mga igsoon. I think tugutan nato ni unyang hapon mga igsoon kung nadunay pa tay panahon mga igsoon. O ako nagtuong ang katong mga kadaugan mga igsoon og song offering tuluman kini duha mga igsoon alang kana tutong tanan mga igsoon ug ang Dios mahimaya na itong tanan mga igsoon ug nagpamatuod kito mga igsoon nga ang Dios siya nagapamuhat sa itong mga kinabuhi. Hallelujah. Ug dalaygon ang Dios nining kabuntagon mga igsoon ug dili na nako langan mga igsoon aron kita moadto kita sa importante nga mga bahin mga igsoon nga ang highest worship. Hallelujah. Nga mao ang pagpatalinghog sa iyang mga pulong mga igsoon. Ug ako nagtuo nga matagos sa andam na o aduna pa mga expectation diha sa tungbuhi nga Dios. Tinod ba ka na mga igsoon? Hallelujah. Praise God. Ug akong inabitan ang matagos sa nga manindog ta mga igsoon. Hallelujah. Samtang atong dawaton ang atong igsoon Pastor Benji. Hallelujah alang sa pagdumala sa iyang mga pulong. But ko nga atong awiton ang usa ka awit nga nagaingon higher calling. Amen. Praise God. Walay lain nga tagaan o taas nga pagtawag mga igsoon. Ug kita nabuhi mga igsoon nga dunay purpose nining kalibutan ng mga igsoon. To worship Him, hallelujah, in spirit and in truth mga igsoon. Praise God. At your feet. Once again, at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, we seek your face. We seek your face. Once again, down. Oh, down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. For there is no higher calling. Pastor Benji, God bless you. Higher calling. For the last time. Higher calling, oh Lord, and to bow and
Hallelujah. And praised by your mercy, O Lord, I live to worship you. Oh Lord, we live to worship you. Hallelujah. Glory to God in the highest. Amen and amen. Sa dili pa kita mo ato sa atong pagbasa sa atong versikulo, main verse. Allow me to greet every one of us. Salamat sa Ginoo nga ni Sister Army pa mura lang kunog kusinang Mindanao. Sabi ninyo makaigsunan ko kung dili lang mo mahal ang ticket. Nindot kayo sige suroy sa mga kaigsuunan mo na itong kalipay. Pero ganiya samtang nagunahon ako ingko nga nganong di ba kamo podunta. Naghandom ko nga sana naapoy makaadto sa amuha sa Bulacan. Brother John Paul kay mo adto man sa Lunes, gisugdan na pero kining inyong pastor nga re, Pastor Michael ug si Pastor Ojing dako nig utang sa ako. So wala ko mangumidya gyud, gusto jud nako nga makaabot sila Pastor Dodong tanang pastor. Manginaot ko nga makadaadto sad mo sa amuha. Willing ba mo? Ha? So, magpaabot ko na yan ha. Pastor Gestone, tanang mga magbubuhat nga rin. Siguro upo muna tayo. Dahil gusto ko rin maghandog ng awit. Request ko si Pastor. Wala bang asa na sila Pwede na yan, kapain natin. Hadlad lang kong awit. Ang awit na to ay panahon pa nila Pastor Joel. So makikiawit lang. Panahon pa ni Pastor Eli. Seriously, ang awit na to isa sa lagi kong pinapakinggan nung ako'y bata pa. Sa dihang bata pa ko. Makarelate ko kay sa panahon nga wala pa ko sa Ginoo, hilig man tag video okay. Lahi atong mga kantahon, ingon nga rin sa awit, natuuna nga atong kantahon mga alawiton sa kalibutanon. Ya, karon ang atong awiton mga awit sa Ginoo. Ya, mga awiting makalangit. So manghinaot ko nga kini magpadayon og hatag sa atong inspiration nga ang sulod sa atong kasing-kasing ang music nga naangare ay ang walay lain kundi ang atong Ginoong Hesukristo. So kung alam niyo yung awit, walang lyrics dito, ay sabayan ninyo ako. Okay? So, Pastor Eli? Papuri Singers. Praise God. Okay, isa pa. Wala kasing practice. Okay. Ako'y umaawit noon, ngunit hindi para sa'yo, Panginoon, pagkat di ko alam kung anong kahulugan. Sa akin man din walang kabuluhan. Ngayon ang musikang hatid nagmumula sa puso ko itong awit. Papuri ko sa'yo pagkat tinubos ako, kaya't awitin ko'y sa'yo. Si Jesus ang aking musika, nagbibigay sigla sa bawat titik at nota.
Si Jesus ang aking musika, sa aking nagsasaam ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa atin. Glory to God. Ngayon ang musikang natin nagmumula sa puso kong itong awit. Papuri ko sa'yo pagkat tinubos ako, kaya tawitin ko'y sa'yo. Si Jesus ang aking musika, nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaang ng bawat awitin, na si Jesus buhay sa atin. Si Jesus ang aking musika, nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaad ng bawat awitin, na si Jesus buhay, na si Kristo'y buhay, na si Kristo'y buhay sa akin. To God be the glory. Amen. It is always good na ang laman ng ating puso ay ang musika patungkol sa ating Panginoon. So, salamat Pastor Eli at sa kina Brother Boji. So, allow me to thank God for once again for giving me an opportunity na makasama kayo. Salamat sa atong host pastor, Pastor Michael. Salamat sa inyo. I am always looking forward nga makabalik sa inyong mga lugar na tumiagi, nakaabot mi Soton kadiyot. So, siguro kay sama sa unggingon, kay kita Bisaya man, wala ang akong kasing-kasing nga muadto sa Luzon gyud. Magsuroy-suroy nga to. Naagyod nga re sa atoa. Kay numdong ko ni Pastor Lito, magsige gyud og ingon sa ko ang arirata sa probinsya. Moji akong wala man tumatuman kay ang Ginoo may masunod sa atong kinabuhi. Ang Bulacan wala gyud na sa akong unahuna, pero ganun pa man, adunay pamaagi ang Dios nga dili ko mahilayo sa mga Bisaya o unsa bay tawag sa inyo, Mindanao. Cebuano may dialect ninyo, no? Ngari ay umbot sa dialect nga rin ay lain. Surigao nun. Okay. So last day, so tugot nga makahatag sad ko akong bahin aning buntaga. Di natamo pabaragon ato na lang ablihan ang Job chapter 3 verse 1 ngadto 4. Agi pag-abli sa atong banal na kasulatan. Job chapter 3 verse 1 to 4. So akong basahon sa NASB. Afterward, Job opened his mouth and cursed the day of his birth. And Job said, "Let the day perish on which I was to be born, and the night which said, a boy is conceived." Verse 4, "May the day be darkness, let not God above care of it, nor light shine on it." Atong ilaktaw sa 11. Verse 11.
let those curse, why did I not die at birth, come forth from the womb, and expire? Diyos magpala ng kanyang salita. Kaya si Amen. Okay. Ang atong gibasa karon mga kaigsuunan ko, of course, nasayod kita, may tungod kini sa mga pag-ampo ni Job, kung diin siya sinati o suffering, kalisdanan. Kalisdanan, tungod sa pagkawala sa iyang mga anak o sa iyang mga inatiman, nga mga hayop. Okay? O naapag siya gitawag og leper. So kabalo na ta ni ana. So munay kahimtang niya, pero prior to that, sa iyang mga pag-ampo diri diri sa Job chapter 2, ato mabasa ang asawa ni Job nga gimension og ang tulo niya ka mga amigo sa Job chapter 2. Okay? So ato kining tanawon karon buntaga kay nakabati gahapon mahitungod sa pag-ampo that without ceasing. And the Bible says in Philippians 4 verse 4, rejoice the Lord always. Would you agree with that? Kita magpadayon nga maghaog og pagalipay kamo ingon sa Bisaya, di ba? But kung atong una-unaon kay giingon man ang Bible, rejoice in the Lord always, it seems nga murag wala tay katungod nga masubo. Kay ingon man ang Bible malipay pirmi. Murag wala tay katungod nga magsubo tungod kay ang Ginoo naaman kanato. But para masabtan nato ni it is very important nga makuha nato ang buot pasabot nga ning pulungan nganuman kay dili malikayan nga aduna tay mga kasubo o kasakit. And I pray, unsa may buot pasabot ako, I pray karong buntaga nga makita nato nga kining mga kaguol ug kasubo kung atong ubanan sa sakto nga mga pag-ampo, then mituo ko nga ang pagkasubo sa usa ka Kristohanon dili kini sala. Would you agree? Kung makaranas tag kasubo, kaguol, dili kini siya sala. Apan sa panahon nga ikaw nagasubo, ingon ang Ginoo, watch and pray. Nganuman kay ang tentasyon naa. Okay? Mito ako mga kaigsunan ko, ang Kristohanon, bisan pa man sa naghuman siyang pag-ampo, pwede gyapon makasala. I mean, but pasabot, kay numdum mo ni Jacob, ingon si Jacob, sa diyang nag-ampo siya sa Ginoo, ingon siya nga, Ginoo, kay nasayod man siya, ingon lang Ginoo, balik nga to sa imong sa imong natawhan. Nya hadlok man siya mo pakitang isaw, sakto? Hadlok siya mo pakitang isaw, pagkagabi, nag-ampo siya sa Ginoo, Ginoo, hunaw na ang imong gipangako kay Abraham, kay Isaac, nga imong i-prosper ang me. Karon mo balik ko ngadto basig iyang unaw na patyon siya siyang igsuon. Di ba? Nag-ampo siya niya to, pero pagkauman niya to, kay kinilagi si Jacob, kay kuan man, limbungan, supplanter, maro-maro pod. Iyang gibahin sa kaupat man siguro, kaikaupat siya. Asa ka nakita nag-ampo? Pero pagkauman, ang iya gyapong kaugalingong, pamaagi ang iyang gibuhat. Una mo nga to, ikaw uban, kay basig makita na, palagpason mo. Ang iyang duha ka asawa, iyang asawa, gibahin po niya, nagpauli siya. Di ba? Mutoy, naitabo, dili malikayan, nga, usahay kita, bisa gumana tagampo, naaghihapon na. Pero alam niyo ba mga kapatid, hindi masama ang sana, pastor? Banggutan? Oo. Bangutan. Dili dautan ang magbangutan sa Ginoo. Abi ba ninyo? Usahay ang atong pagtuo, magbangutan na ganita, murag tan-aw nato negative kaayo. But I pray sa umagang ito, makita natin na ang lament
is a kind of way to express what hearts or what we felt in our hearts to God. Kay kung magisgot ta sa pulo nga lament, ang akong title, Lament, a Cry from Our Soul. Alam nyo ba mga kapatid, when we talk about lament, feeling or expressing sorrow or grief, kasubo or kagool, mo kining gibati nato nga kasubo o kagool. Kung atong tanawon sa Biblia, adunay gitawag og Book of Lamentation. And it's not actually a negative complaint. Kung imong basahon ang Book of Lamentation, is a prayer nga iyang gi-express gikan sa iyang kasing-kasing ngadto sa Ginoo nga nangayo siya panabang. Okay? So, ang akong pasabot nga mga kaigsunan ko, ang kagool, parte kini sa atong kinabuhi. Ay ko, inawa mo kasoy kagool. Kisa may wa mag-gool nga re, o wa kasulay ka-gool, tudluin ninyo. Pero ang akong pasabot mga kaigsunan ko, ug nata sa lamentation, we have to do it right. Okay? Si David, na ay kadaghan siya magsulat sa iyang mga kasubo, sa iyang mga kagool, pero kung imong tanawon, tagaan ko sa example, Psalms 13 verse 1 and 2. Kung atin titingnan yung Psalms 13 verse 1 and 2, basahin natin salit. Sabi nito, hangtod ano sa ba? Sa Cebuano ay sa English, how long, O Lord? Imagine mo, sa tingin mo, yung nagtanong si David ng how long, O Lord, tanawin mo, pastor, usara ka sa adlaw? Usara ka simana? Taod-taod na. Kaya nangutala naman sa Ginoo, kalusta pa, hantod kalusta pa, Jehovah. Dili nalalim ang iyang giagian. Pero usay baya kita? Usa lang gay kadlaw, usa na kasimana? Di na maantos. Si David nangutana, how long, O Lord? Hantod kanusa nimo hikalimtan mo ko sa walay katapusan. Hantod ano sa ba pagkataguon mo ang imong naong gikan kanako. Tanaw nimo si David wala na pagtuo. Tanaw mong David nanumboy na sa Ginoo? No. David is making a godly complaint. Hindi po masama ang lumapit sa Diyos at mag-complaint in a right way. To be honest, brothers and sisters, lamentation is not a sin. Ang bangutan ay hindi kasalanan kung naunawaan mo ito. Dahil sa Bible, maraming beses umiyak si David. At kahit si Job na binasa natin, nagbangutan sila sa Ginoo. But ang problema mga kapatid, kung kita makasulay ni aning lament, kung kita makasulay aning bangutan, na ay musulod sa atong una-una nga mangita tag paagi aron malingaw. I mean aron ba maggawa nato og kanang paagi, muadto ta sa mga pamamaraan nga makatao. Usa niya naagay tay gibati banggutan gani atong himuong busy atong kaugalingon sa trabaho. Kisay nakasulay na nagali paminaw nga di mayo hala naman yung uy kakugi ba ni brother magguna? Labi kasuway niya ug naagani pamation. Makita nimo kugi kayo mo trabaho. Halos na ng balay, limpyuhon, bisag ka ng sinaw na, sinawon pa yun ni sister. Kisay nakasuya na. Di ba? O tanawa, usay, inana nga atong buhaton para lamang makalingkawas na sa atong gibati. Ang uban sa Diana, labi na mga kabataan, magbabad sa entertainment. Di ba? Magsigi tagtanaw aron malingaw ta, mga katawanan. Hala, basta malingaw lang yun ta, kay dili lagi ta gusto nga naan ng pagbati. Pero paano kung yung pala ay pamamaraan ng Diyos para dalhin ka sa pagluhod? Paano kung pamamaraan pala ng Diyos yun para ikaw ay kausapin? Paano
kung yung bagay na nararamdaman mo, sabi nga ni Habakuk, mga kapatid, nung si Habakuk ay nakibalo siya nga ang judgment mo abot na sa Israel, sa diyang nasayod siya, ingon sa ni Habakuk, sabi sa pulong sa Ginoo, he cried out. Parehagod sa atong Ginoo, hinghilak pod baya nga to. He cried out to his father. Yung siya, Ginoo, kung mahimo kining saro, mulabang kanako, nevertheless, thy will be done. Now, anong ibig ko sabihin, mga kapatid? Usahay, brothers and sisters, na ay misconception pag abot sa bangunan. Sakto ba? Bangunan. Ha? Bangutan. Bangutan. Usahay na atay sayop nga pagsabot niya ni ganuman. Kay kung aton tanawon ang pulo nga bangutan, it's just your expressing to God your kaguol. Pero minsan ang ginagawa natin kasi sa Diyos, hindi ka lang nag-express, nagque-question na. Anong nahitabo man ni Ginoo? Usahay magduda na ta. Pero si David iba. Si Job iba, nauunawaan niya na hindi ako excuse sa ganitong damdamin, but where could I go? Di ba? Munigi pakita niya. Pero kung atin titinang mga kapatid, there is a different, iba't iba tayo ng pamamaraan. Why we cry to God? Alam nyo ba kanina habang sukad paghahapon, samtang nagwali, samtang nag-awita, makakita tag mga kaigsunan nga muhilak. Pero crying doesn't mean we have different response sa awit o sa pangangaral. May umiiyak, luha ng kagalakan dahil pinagpala. May umiiyak dahil sa kanyang pinagdadaanan, nakarelate. Diba? Iba-iba tayo ng response sa salita ng Diyos. Right? Lain-lain tapag, tubag. Pero kung atong tanawang mga kaigsunan ko, may pag-iyak na nawawala ng pag-asa, pero may pag-iyak ang mga anak ng Diyos dahil may pag-asa. Saan ka ngayon sa umagang ito? Kung iiyak ka ngayon sa Panginoon, saan ka? Tiyakin mo mga kapatid na ang luhang yan ay hindi luha ng kawalan ng pag-asa. Job chapter 2 verse 9. Tingnan natin. Job chapter 2 verse 9. Unsa may giingon niya re? Unya mingon ang iyang asawa kaniya, mupadayon ka ba gihapon sa imong pagkamatarong? Tungluha ang Dios ug magpakamatay ka. Tanawa ng istorya sa iyang asawa. This kind of sadness, mga kaigsunan ko. Usahay baya, kanabayay kalungkutan nga murag makaadik. Kisay nakasuwag makasakitan, mas murag lami sa iyang paminaw. Nakasuway mo, ana? Karang murag nindot na lang magkulong sa kwarto, magilakilak, mamati. Labi nag mga heartbroken. Mamati pag yun nga nung gibiyaan, mga kanta nga gibiyaan ko ako. Magparaya na lang ko. Lami, kayo silang paminaw. It's very addictive sa ilang una-una. But you know, brothers and sisters, bantayan nato na. Kanang makaranas mo, kanang it will lead you to self-pity. Nga naman, tanaw ninyo, ang asawa ni Job. Unbeliever? Unbeliever ba? Wala, giingon sa Bible nga unbeliever ang asawa ni Lot, ay ni Job. Pero every time mabasa nato na, murag lisod, murag magtanaw tak. Kuha yung tarong ni bayana, murag yung huna-huna. Pero isipin mo, namatayan, hindi lang si Job ang namatayan ng anak. Hindi lang ang nawalan ng hanap buhay. Asawa niya, pareho sila na nararamdaman. Right? So, hindi mo kontrolado kung ano yung magiging response nito. Anong malay na mo? Kaya ninais na ng asawa niyang mamatay si Job dahil nahihirapan na rin siyang nakatingin kay Job na may ketong. Diba? Limang ka. Naapag siya sa panahon sa kasubo. Diba? Pero ugusay, nagay tayo paagi, mangutana kay Suna, kumusta man ka sister mo? Lapirmi bayata mi, all is well.
Nga naman, kay rejoice in the Lord always. Pero alam mo, pag hindi ka magiging bantay, mauuwi ito sa pagkukunwari. Hindi po masama magsabing, eto, nabibigatan, may pinagdadaanan. Ug naagyo, ug di kaya, dili pirmita mag-ingon nga, okay ra ko. Pero dili jud ay ka-okay. Hindi po masama ang umiyak sa Panginoon. Pero iyak dahil umaasa. Iyak dahil nagtitiwala. Hindi po umiyak si David at si Job dahil wala na silang pag-asa. Di ba? Kaya nga may kantang you can cry on, you can cry on my shoulder. Lami, baya ihilak dito sa tao nga imong gisaligan. Hay na mag-asawa. Di ba mag-asawa, muhilak galing asawang babae, ma-comfort baya sila og mugakos na ang ilang asawang laki. Okay ra na, oy. Tinood? Kamu mga brothers, pag akusad mo, gusto na mugakos ang asawa ninyo kay nangitag comfort. Narbay mga brothers nga dili pod ka ng sweet. Kaya ra nimo inarbatas Ginoo. Usay na kay usan man na mo pagwali ni Pastor Dodo nga dili tay na magulgol. Ngano nagulgol na pud ka? Mga brothers, nangitag comfort na inyong asawa, wala na sila gusto lang sa nila mag-comfort. Usahay nindot po inaon ay kabalaka. Comfort. Nayo sa ka sister, hilak siya nako. Ingon siya nga, paminaw, di man gud usay maminaw nako. Ang ako ra mo tagi pangita, makanaalaw tay comfort bisag kabalo man ko nga nasipyat ko, pero gusto lang usan ako mamati ang akong bana. Pagkauman una ko niya, kuan wala man ko'y masagudilan sa ako na buhat. Kaya ang bana mular gumayon, unsa maka, dugay na kang Kristohanon, dili na nayangayan inhana. Saan siya iiyak? Again, hindi natin na-establish yung mali. Ang ibig ko lang sabihin, minsan, effective din yung kino-comfort natin, hindi laging nagsasaway. Pagkatapos may comfort, ipakita mo, hindi kasi tama yun. Pero wag mong diretsuhin agad na marang mag-o-open pa lang siya. Ikaw kasi! Di ba? Ikaw kasi. Kaya tuloy, pag tinanong si sister pagdating, sister, kumusta naman ka? All is well. Pero tinuod, nangita na siya, saka kumusigilon, ani? Di ko kaakuan ni pastor, kay hingiyong baya akong asawa, mo, bana, mo pagwali ni pastor, basig mo yun si pastor, ako kasabot sa iyang wali. Mo na nagiingon sa awit, ihilak na lang sa tago. Pero alam nyo, minsan mga kapatid, dito minsan masarap lumapit sa Diyos. Yung pakiramdam mong tinatalikuran ka nang gusto mong makausap. Pero ang Diyos kailanman hindi ka tatalikuran. Right? Never, mga kaigsunan ko. That is why when we cry, brothers and sisters, nakatingin ang Diyos. Magbangutan na gani ka, nagtanaw diya ang Ginoo. Luke 22 verse 42. Tingnan natin saglit. Luke 22 verse 42. Hindi ko ito pinapangaral para maging emotional tayo, mga kapatid. I hope na unawaan nyo ibig ko sabihin. Luke 22 verse 42. Nga nagaingon, amahan ko, kung buot ka kuha, kining ko pagikang kanako, hinoon, dili ang ako pagbuot mo'y matuman, kung dili ang imo. Nakibalo ba mo sa diyan nagpreya na si ang Ginoo? Unsa man po ning klaseng prayera, Pastor Dodong? Bangutan. Karabig singot sa atong Ginoo ni ana. Di ba? Muna iyang naranasan. In fact, sa diyang hapit na siya mamatay, iyapag yung my God, why have you forsaken me? So, dili lalim. Di ba? At kung tanaw na ito ang kinabuhi ni Kristo, pwede na ito in-announce si Kristo, He always in a situation of sorrow. Godly sorrow, okay? May Bible na godly sorrow. Merong tamang paghibik, merong tama, pero sa kanyang kalagayan, he always been rejected, he always been despised. Laging yun ang nararanasan ng ating Panginoon. But you know, brothers and sisters, we would know that our expression of sadness and grief, na ito ay tama kapag makita natin sa umagang ito na ang pag-iyak pala ay hindi sa lahat ng panahon ay negative o yung pagbangutan. Ang usang meaning, Pastor Michael, tama ba? Minatay? Magminatay? Unsa man ang minatay? Di, kanang usang klase ang hilak na.
Bugat kay na no. Oo, limang kanang hunaw na anang nawad ang kagmahal sa kinabuhi. Mo din ang minatay. Talawan ng klase ang pagilak. Kay numdum sa ko sa ako lula katong namatay ang ako nanay. Ang ngan sa ako nanay, Lilia. Lilia! Nganong imo kong gibiyaan? Wala ko magpatawa. Hantod ka ro mo na mabatian ako. Inhala day kabugaton to. Tanungin ko kayo, umiyak na ba kayo sa Panginoon ng ganon kabigat? Pero hindi dahil sa depress ka na, kundi dahil gustong gusto mong makuha yung hinihingi mo sa Kanya. Naranasan ba natin yan? Tingnan ninyo mga kapatid. Job 2:11-13. Balikan natin. Job 2:11-13. Unya mingon ang iyang asawa. Yan. Og sa pagyat niya, asa naman? Okay. Sa pagkadungog karon sa tutulo kahigalan ni Job niini mga kadautan nga migdangat kaniya, mingadto sila nga tag sa gikan sa kogalingong dapit si Elipas nga Timanitanhon, si Bildad nga si Tanon ug si Sopar nga naamit hitanhon. Og sila na nagsabot nga muduaw aron sa pagduyog sa iyang kasakit og paglipay kanya tanawang purpose sa tulo, muduyog kunos kasakit. Di ba nindot kayo? Pero unsa may nahitabo? Unsa may nahitabo? Pag-abot sa Job chapter 4 verse 7 to 8, di ba ilan ang gigisi pa lang ilang kuan? Pero tanawa sa Job chapter 4 verse 7 to 8, tanawa ning usa. Hinumdumi, ipakiluoy ko kanimo, kinsa ba ang nawagtang nga walay sala? Kung hain ba ang matulid nga ginalaglag? Tanawa, nagduda na ang iyang amigo. Kinisob na siguro gitagong sala. Verse 8, sumala sa ako nakita katong magadarog kasalanan o magapugas o kasamok, mag-ani sa mauusab. Tanawa na. Ang iyang gipangitang mga amigo, unang asawa, tungluhan ng Ginoo, mamatay na ka. Ang iyang amigo nga usa, kanang nagtanong kag sala, mag-ani ka niya na. Job 8 verse 20, talawang usa ka amigo niya. Job 8 verse 20. Ingon nga ri, aniya karon ang Dios, dili mo salikway sa usa ka taong impit, nimutabang siya sa mga namumuhat sa dautan. So murag gusto niyang baliktarin. Kung ikaw hingpit, mutabang ang Ginoo, pero unsa man nga, murag di man na maayo na imong gibuhat. Di ba? Asa kasi nakasulay niya na nga naa kay giagian, unya ang mabatian pag yun imong tambak sa mga kaigsuonan, guilty na ka. Nakasulay mo na. Wala pa ka magbuhat, mauna na kuan. Bugat kayo mga kaigsuonan. Gibuhat niya. Now, napausa. Job 11:14-15. Napausa. Nga amigo niya. Kung ang kasalanan ana sa imong kamot, ipahilayo ka na kalimo. O ang pagkadili matarong, ayaw papuya sa imong mga balong-balong. 15. Sa walay duwa-duwa makayahat ka unya sa imong naong nga walay buling o ikaw mahimong ligon og dili magahatlok. 16. Kay ikaw makakalimot sa imong kalalaot, ikaw mainumdum niya na ingon sa mga tubig nga manglabay. Last, 17. Ug ang imong kinabuhi mo danag labi pa kaysa udto, maingon ka na sa kabuntagon bisan pa anaay kangit-ngit. Tanawan ninyo mga kaigsunan ko. Ang mga amigo ni Job, ang ilang tambag kay Job, sa pirmerong abot may hilak sila, pero sa kadugayan ang ilang mga tambag, gusto nila nga makita ni Job nga mauna na dangat sa iya tungod sa iyang gibuhat. Now, ang akong pangutana mao ni karon mga kaigsunan ko. Kung ikaw si Job, asa may buhaton nato? Tuo tinuod man siguro ng istorya sa akong asawa, may pa. May pa. Kay mag-selfie naman ka. Kay wa naman kay mabati ang positive. Pero lahi si Job. Lahi ang adunay pulong sa Ginoo. Kay bisag tanan mo against kanimo, ang Ginoo never mo against. Kay ang Ginoo may nasayod sa tanan. Right?
But let us understand, brothers and sisters, nung si Job ay nagbangutan, sa diyang siya nagbangutan, gusto na akong ipakita kaninyo based sa atong mabasa mga kaigsunan ko, ang pagbangutan, it is a painful experience na nararanasan mo at gusto mong ilapit sa Panginoon. Nabasa natin sa Bible, Job didn't make sin sa simula. Pero dumating yung panahon, nagtatanong na siya. Pero yung pagtatanong niya, sabi niya, one I know, my Redeemer lives. Buhi ang akong gialagaran nga Ginoo. So anong ibig sabihin mga kapatid? There is a proper way kung kita magbangutan diha sa Ginoo. Lament is a kind of prayer. Lament is a kind of way na maka-worship ta sa Ginoo. Unsa may intensyon nimo ana? Para makaduol ka pag-ayo sa Ginoo tungod sa imong kasakit nga nagian. Mangutan ako sa inyo. Kinsa may nakasuway sa diyang naa kay mga na may kasakit, mawa inuong ka sa buluhaton. Nakasuway ba mo ana? Ngano mangyod og naatay agian nga mga kasakit, ang unang-una natong buhaton, dili usa ko motambong. Mga kapatid, namimiss natin kung gaano kaganda ang umiyak sa Panginoon. Namimiss natin na ang tenga ng Diyos ay nasa kanyang mga anak. Huwag nating hayaan na yung ating mga pinagdadaanan ay maging way para hindi ka muna dumalo. Alam niyo ba kung bakit nabuo ito? Pinag-iisipan ko, naniniwala ko, once upon a time, may umiyak dito sa lugar na to. Yun ang tamang paglament. Ang lugar na ito, sitio. Beyond Surigao. Kung ikaw ang businessman, asa ka magtukod og business? Ha? Syudad. Walay, kumbaga sa businessman, wala ko maliit sa lugar ha, pero kung sa businessman, kung malaking businessman ka, hindi ito mahalaga. Yung torel na to. Doon, unless ang imong bisyo akwan, dautan. Pero negosyo na naanangad to. Pero may iba sa paningin ng Diyos. Yung torel minsan, na baliwala lang, mahalaga pala sa Panginoon. Bakit? May mga anak na tatawagin. Once upon a time, may umiyak. Once upon a time, merong kaluluwa na naghahanap at hindi liko ang Diyos. Kapag nakita niya yung pag-iyak mo ay dahil nauuhaw ka sa kaniyang mga salita. Hindi liko ang Diyos para hindi marinig ang pag-iyak. At hindi imposible, kahit gaano kasulok yan, papasukin yan ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil may mga naghahanap. Kaya si David, kahit man siya, alam niya na bagamat ang Diyos ay matagal lang tumatalik, parang pakiram niya, para tumalikod sa akin ang Panginoon ba? Yung siya, hantod ka lusa. Limang ka mga kaigsunan ka, ang pangutanan ni David, how long? I am thinking na hindi lamang ito basta araw. What do you think, Pastor Eli? Buwan? We don't know. Tuig? Gaano kadugay na nisige na gaulong, Ginoo? David, nakaranas si David ng pain, ng kanyang nararanasan. Kumbaga, hilak na gud siya. How long, Ginoo? Pay attention mga kapatid. Naniniwala ko ang usa ka Kristohanon makabati ganig suffering sa usa ka adlaw, kaya ra na nato. Right? Kasi makaingon, kaya ra na. Usa ka semana. Kaya pa ba kasi magtasok kamot? Kanang kaya, usa ka semana. Kasi nakasulay suffering, usa ka semana. Taas kamot. Kaya. Ang uban. Wala na. Duhan na lang nag-isa. Balik tabi sa usa ka adlaw, taas kamot. Kaysa may nakaranas suffering usa ka adlaw. Sakit ang tiyan, sakit ang ulo maghapon. Wala pa dayo. Kaya na. Taas kamot. Usa ka semana. Kasi nakasulay.
Di na ko kunawa na. Yung brother, 4 na, 5. Oh, naa pa. Sige, usa ka bulan. Kisay nakarana sa piring usa ka bulan. Wala na. Wala, usa ka buwan. Tanawa. Pero alam nyo ba mga kapatid, minsan, masarap lumapit sa Diyos. Masarap minsan umiyak sa Panginoon. Hindi pag-iyak dahil depressed ka na. Hindi pag-iyak dahil may anxiety ka na. Hindi pag-iyak dahil wala ka nang mapuntahan. Hindi pag-iyak dahil nawawalan ka na ng pag-asa. Kundi pag-iyak dahil alam mo, walang ibang makikinig sa'yo kundi ang ating Panginoon lang. Dahil alam mong walang ibang tutugon sa problema mo. Walang ibang tutugon sa pangailangan mo. Only God. But sometimes God is waiting sa mga taong handang magpakumbaba at umamin na kailangan kita, Panginoon. Sabi sa isang awit, I need you, Lord, more than words can say. Alam niyo ba yung kanta na yun? It looks simple, pero pag sinabing more than words can say, walang sapat na salita, Panginoon, na kaya kong sabihin. Nararamdaman mo naman sa aking puso kung gaano kita kakailangan ngayon. Yun yung gustong ipakita ni David. How long, O Lord? Kanus nagsugod nga rin ang buluhaton? 2018? Katubang sila Pastor Dodong? 2014? Wala man ni dayo mahimong church. Pero 2014 sa diha sila Pastor Dodong. O si Brother Terso ba to? Kisa to? Terso? Diba, pag-ingon si Pastor Dodong, pagka bati na mo sa pulong, uli nga rin, sharing dayon, mo pagsugod. Wa pa'y mga taong nanginano. Diba? Pero sa mga panalangin, yung taga dito, si Brad Terso, mga ato, wala tayong makibalo sa kadagabi, nag-ampo siya, Ginoo. Hinaot ko nga ang akong pamilya, makadawat ni aning pulunga. Wala ta masayo dugo sa nila paghilak sa Ginoo ngadto. Nagbangutan siya, Lord. Hantod kanu sa gusto nako. Ingon si Brad John Paul, usahay ari mi simba unom ra mi kabuok. Unom ra kuno sila kabuok. Naipadala nga rin sila Brad Noel kuno no. Puli-puli sila nga rin. Unom ra kabuok. Karon kisay mag-ingon, dalay ko ng Dios, kisay magdahom nga ang Ginoo naaday giplano ani lugar. Amen. Nga naman tungod ka na kay adunay mga anak sa Ginoo nga nag-ampo sa iyaha og dili lamang simple pag-ampo. Panalangin kapoy baya. Kisay mo agri nako. Usay panington ka ni ana. Usay, huy kayos tuod, huy kayos kamot. Usahay ginana ang gipangita sa Ginoo, dili kay Ginoo, salamat, ikaw na'y bahala ugma. Bahala na kami, Ginoo. Di ba, kasi gingon ni Pastor Joel Mar, salamat. Minsan, hinahanap ng Diyos yung effort natin. Hindi dahil sa human effort yan, kundi nakikita ng Panginoon kung gaano mo talaga gustong mangyari yung pinananalangin mo. And that is why dito si David, a man after God's own heart, ang sabi niya, hantod ka sa Ginoo, hikalimtan mo ko sa walay katapusan. Ikaduha, hangtod sa ba, o Jehova, ikaduha, hikalimtan mo ko sa walay katapusan, hantod sa ba, pagataguon mong imong naong gikang kanako, in the verse 2, hangtod sa ba, magpakigtambag ako sa akong dalan, kalag, nga adunay kaguol sa akong kasing-kasing sa tibuok adlaw. Tanawa yung mga hangtod, kadaghan. Hangtod kanus aba, pagabayawon ang akong kaaway sa ibabaw nako. Tanawa yung pangutan na hangtod. Hindi lang isa yung naranasan niya. Naapay kaaway, ang iyang kaguol, maghapon. Nagsige na siya po, how long, O God? And then sa verse 3, tuloy natin. Palandunga og tubagha ako, O Jehova nga Diyos ko. Nakita niyo yung kanyang lament? Hindi negative. Hindi siya nawawalan ng pag-asa at wala siya magbagutbot sa Ginoo. Bisag dugay na ang iyang experience ng mga kalisdanan kaguol,
Ingon gihapon ng Ginoo ay siya sa Ginoo, tubaga ako Jehova nga Dios. Hayagan mo ang akong mga mata kay tingali unya mahikatulog ako sa pagkahikatulog nga sa kamatayon. Ang lisod ni ani, kung ang tao makaranas ganig bitter sa ilang kinabuhi, usahay masuko sila sa Ginoo. Right? Pero si David lahi, tanawa ang dealing sa Ginoo. Kikapoy na si David, lisod na ang iyang kahimtang, kada adlaw dugay na kayo, strain na siya, pero tinaw gihapon ang iyang unahuna, ingon siya, palandunga ug tubaga ako. Kasi kauban ako maingon anak karon, Lord, palandunga ug tubaga ako. Hope chapter 2 verse 7, tuloy lang natin. Verse 10 hanggang 10. Tingnan natin. Unya mingon ang iyang asawa, 7. Busa milikaw si Satanas gikan sa tubangan ni Jehova, gihampak si Job nga hubag nga mahapdos gikan sa lapalapa sa iyang tiil hangtod sa limpulo. Verse 8. Ug siya mikog usa ka bika aron mao iyang ikalot ug mipungko siya sa taliwala sa mga abo. Wala pa gay takaranas ana. Unya mingon ang iyang asawa kaniya mupadayon ka bagyapon sa imong pagkamatarong. Tungluwa ang Dios ug magpakamatay na ka. What a good advice. Maayo bang advice? Pero tanawa si Job ingon sa verse 10. Apan siya mingon kaniya, ikaw nagasulti ingon sa usa ka babaeng buang nga nagasulti. Unsa? Mudawat ba kita sa maayo gikan sa kamot sa Dios o dili kita mudawat sa dawtan? Niining tanan si Job wala makasala pinaagi sa iyang mga ngabil. Diri makita nato ang pagtuo ni Job gites gayod sa panahon sa kaguol. Listen mga kapatid, para sa akin the greatest manifestation of faith is during the time when your life is in danger. Right? Ulitin ko. Usa sa pinaka masasabi kong testing nga tinuod ang imong pagtuo sa panahon nga ang imong kinabuhi naala na danger na. Kinabuhi sa imong mahal sa kinabuhi. Ngano man mga kaigsunan ko, I couldn't imagine, brothers and sisters, namatayan ng mga anak, nawala ng hanap buhay, may ketong ka pa, nilayuan ka pa ng mga kaibigan mo. What do you think? Hindi ba dapat kung nabasa natin na sinabi, at si Job ay nawala ng pag-asa, di ba tayo mag-agree? Tama lang. Kasi sa karanasan niya, pwede talaga natin sabihin, tama lang yan. Mangyayari yan, tao lang. Yan ang lagi ko narinig nung ako'y maliit pa pag nagkakasala, tao lang. Kaya na, iniisip ko yung ginamit ni Pastor Dodong nga, Pastor Benji, pasensya na ka ha? Into, pasensya. Usay, baya, ang atong idea sa pasensya ka ng suri. Dili, baya, suri ang pasensya. Pero naanad, baya, tas pasensya. Kung sabot pasabot sa pasensya. Pag sinabing, Pastor Dodong, pasensya na ka, but pasabot, tas ipain tao ng imong pailob na ako. Sakto? May gagag pasensya na ka, but pasabot, tas ipa nga kung ang imong pailob. Kay, mo man ang pasensya, di ba? Pero mga kaigsunan ko, diri si Job, wala man siya mayong Ginoo, di na nako kaya. Si David nangutana, how long? Lahat sila nakaranas ng lamentation. Pero ang isang magandang bagay dito na maintindihan nyo mga kapatid, hindi po masama ang mag-complain sa Diyos. Even David nag-complain. Pero ang kanyang complain, mababasa mo sa Bible, godly complain. Hindi siya nanumbat, kundi nagtatanong lang siya, hanggang kailan, Panginoon? Alam mo yung pag sinabi mo hanggang kailan, dalawa ang meaning yan. Hanggang kailan dahil wala ka ng pag-asa o hanggang kailan dahil alam mong matatapos. Right? Pag nagsabi ka, hantod kalus, Ginoo, kay nasayod ko, mahuman na ni. Gusto lang ko may balang kalus, Pero minsan nagtatanong, hanggang kailan, Panginoon? Hindi ko na kaya.
Konti na lang bibigay na ako. Brothers and sisters, sabi ni David, will you forget me forever? I believe with all my heart, God will never forget David. And I believe with all my heart, it's the same thing sa atin. Kahit anong maranasan, bisa pa kung sa'y maranasan nato ng mga kalisdanan, I believe God will never forget the cry of His sons and daughters. Inihap kayo ni sa Ginoo. Ingon ganihan nagpatotoo, pati abi na di ko karay, sakit akong ulo, sakit akong ngipon, sakit akong tiyan, tanang sakit na siya ha. Diba? Pwede na nato ginuudugni pa. Tanang sakit ihatag nga sakit, sakit akong lawa, sige lang. Ngano man, kay the more nga imo nang maranasan, the more na mas masarap lumapit sa Panginoon. Amen? The more na mas masarap humibik sa Panginoon, magbangutan nga naman. Kay naamay saad, yung bitaw sa awit ninyo, misaad ka, nga mo balik, aron kami imong kuhaon. Kanta lang ba yan? Huwag nyo lang kantahin yan dahil alam nyo yung lyrics. Kantahin nyo yan dahil naniniwala ka na totoo ang kanyang mga salita. And that is why, brothers and sisters, the Bible says, cast all your cares for Him, for He cared for you. Karon, magpadaghanay tagtanan nga imong maranasan. Ihatag tanan sa Ginoo. Bahala siya. Ayaw ninyo nagbibibiha. Sakit akong tiyan. Sakit akong ulo. Ayaw bibibiha. Tanan ninyo mga naranasan nga mga sakit. Ihatag na sa Ginoo. Nga naman, God cares for you. Ayaw ninyo basta ihatag sa, Pastor, hindi pa rin nawala eh. We're not talking about kung kailan niya mawawala. Isang bagay ang alam ko, mawawala yan. At kung hindi yan mawala, sigurado ko kung yan ay hindi mawala hanggang sa dulo, isang bagay ang alam ko, sa pagbabalik ni Kristo, wala nang karamdaman, wala nang sakit, mawawala lahat yan. Maniwala ka sa hindi. Kung hindi may mawala habang ikaw ay buhay, pag ikaw ay muling nabanhaw, wala na latanan. Nga naman kay saad ka na sa Ginoo. And that is why, brothers and sisters, si David, nangutana siya kung kanusa. Ingon siya, consider me, Ginoo. Answer me. Tinawa nga akong mata. Instead na mangutana ta, Ginoo, di na nako yung taon kaya. Lisod na kayo, Ginoo, gamay na lang mo bigay na Diyog ko. Maluoy na ka na ko, Ginoo. Instead na inana, pwede kang mangagampo karon sa Ginoo. Lord, ayaw ko kalimti. Lamdagi ang ako mga mata. Tubaga ang ako mga pag-ampo. Hindi ba masarap minsan gano'n? Naba ikaw umiyak? Minsan kasi pag nakita natin yung umiyak, hindi natin alam kung ano laman ang puso niya. But God knows. Tiyakin ninyo, kung kayo ay luluha, hindi kayo umiyak dahil wala ng pag-asa. Diba minsan meron bago, hindi pa nagsisimulang gawin, iyak na nang iyak. Oh, blessed na blessed si sister. Si brother, yung pala, hindi pala nabibless. Nang hina na, Ginoo, tinan ko kaya. Ayaw magsugot. Nga naman, kay nagtuo ko, nga usahay, gitugot ka na sa Ginoo nga atong maranasan, nga naman, because there are times in our life that we need to understand that we are totally hopeless for God to be able to help us. How many agree with that? And that is why Job eventually na-realize niya bisag si David, alam ni David yan. And that is why mga kaigsunan ko, anong sabi ni David ko, itutuloy natin sa verse 4. Atulay pa dayon. Aron dili magaingon ang ako kaway, gidaog ko siya, tingalig ko niya ang ako mga kabatok, managkalipay sa diya nga matarog ako. Verse 5, apan sa imong mahigugmaong kalulot, misalig ako. Did you see? Misalig ako. 5 kang iyang kasing-kasing bugat na kayos kaguol, pero ingon giyapo siya sa imong maigugmaong kalulot, misalig ako. Ang akong kasing-kasing magakalipay sa imong kaluwasan. Verse 6, o sa gingon diya, mag-aawit ako kang Jehova. Oh, tanawa? Alam niyo minsan ang problema sa worship, ang bilis umiyak ng mga anak ng Diyos kapag sinabi na, patawad, Panginoon, sa aking kasalanan.
Nakamatikod ba mo niya na? Diyot atamuhila kog kanang muingon ka nga ako diyot kanang usa ko ka makasasala imo kung giluwas. Diyot kay tamanghila ka na kay makarelate man tatanan. Walay sayop niya na. Pero minsan alam nyo ba ang pinakamasarap iiyak na awit? Kapag sinasabing you are above all. One God. You are above all throne. Usahay mo na nindot ihilak. Dili kay makarelate ka sa imong kuan nga nakaagi ko ni ani. Usahay Tanawa si David. Ingon siya, I will sing to the Lord because nagatagad siya kanako sa madagayaon gayon. Wala pa gani siya paminawa ha? Bakit hindi natin i-challenge ang bawat isa sa tanghaling ito? Sinong kayang magpuri sa Diyos kahit hindi pa naririnig, dinidinig ang kanyang panalangin, pero kaya mo nang umawit sa Panginoon? Hindi pag-awit na dahil parang nahihirapan ka, kundi because you believe, kay ang gugma o ang Ginoo magadagayon kaayo. Madagayaon kaayo. You know, brothers and sisters, I was thinking, kung ating babalikan, listen, puntahan natin ang isang talata sa Bible, Luke 24:27. Tanawan ninyo mga kaigsunan ko. Luke 24:27. Ingon nga re, og sugod kang Moses og sa tanang mga propeta, iyang gisaysay kanila ang mga butang. Luke 24:27. Sa tibok nga kasulatan may tungod sa iyang kaugalingon. Verse 28. Dili ni mao. Katong kay Naaman. Unsa nang talata si Naaman? Luke 24 ba 'yon? 47. Tingnan ko nga. Naay usa ka talata nga rin nga gibanggit si Naaman. Ayun, 4:27. Ayun, salamat, pastor. So atong basahon. Ingon nga rin, og sa panahon ni Eliseo nga propeta, dihay kapidanan ka mga sanlawon sa Israel, apan wala kanilay na hinluan, gawas lamang kang Naaman nga Siryahanon. Tanawan ninyo mga kaigsunan ko. Sa panahon daw ni Eliseo, di ba? Daghay mga naisakit nga ketong sa Israel. Pero walay natambalan sa leper. Pero adunay Gentile nga nakaranas o kagalingan si Naaman. Now, paminaw ka mo. Bakit? The God of Israel ay hindi gumawa sa kanila, pero kay Naaman gumaling. Sa tingin nyo, bakit? Ha? Alam nyo ba, minsan para tayong si Naaman. Minsan kapag may nais ipagawa sa atin ng Diyos, ang hilig nating humingi. Pero pag may tugon ng Diyos, minsan gawin mo muna ito, doon tayo nagkakaproblema. We are aware of God, pero yung priority natin ay yung gusto natin. Parang si Naaman. May leprosy na siya, pero minsan ayaw niya. But you know, brothers and sisters, ang atong remedy nga pangitaon, usahay, dili ta satisfied sa mabatian nato sa Ginoo. Ang atong pangitaong remedy, kanang gusto rasad nato. Di ba? Kay usahay, ang gusto nato, usahay, dili gusto sa Ginoo. Ug ang atong gipangita, usahay, dili mo gusto ipakita sa Ginoo. The point is, minsan ganito. Minsan, muduol ta sa mga kaigsuunan o sa mga tao nga tan-aw nato makatabang. Pero paano kung hindi yun sila? Minsan, pag may problema tayo, ang hinahanap natin yung sasang-ayon sa atin. Ayaw natin sa mga kapatirang sinasaway tayo minsan. Pero paano kung yun yung kailangan mo? Paano kung yun yung kailangan mo? Kagaya ni Naaman. Alam niyo ba kung paano nangyari yung kay Naaman, the greatest general? Alam niyo ba si Naaman nagpadala pa ng kay Haring King Joram para kung paano pagalingin? Kahit ikaw na great general, sinakop mo ang isang bansa, paglalapit ka at may kailangan ka, hindi ka pupunta kahit kanino, pupunta ka sa hari. Pero ang hari walang nagawa. Walang nagawa. Right? Walang nagawa. Dahil si Naaman, as a general, hindi yan basta-basta lalapit kanino man. Pero ano nangyari kay Naaman? Tinuruan ng ating Panginoon.
Tinuruan si Naaman na magpakumbaba. Puntahan natin yung talata na yan. Saan ba mababasa natin yan? Sa 2 Kings 5 verse 1. Tanawan ninyo mga kaigsunan ko. Karon si Naaman, kapitan sa panon sa hari sa Syria, mo'y usa ka dakong tao. Uban sa iyang agalon og talaburon tungod kay pinagi kaniya si Jehovah mihatag sa pagdaog sa Syria. Pinaagi kaniya. Siya usab kagamanang tao sa kaisog apan siya usa ka sanlahon. Great general, because by him, matigas ang ulo ng Israel, hinayaan sila na mapahamak, pero siya, sanlahon na siya ay leper. Verse 2, tanawa, og ang mga Siryahano nang gula sa na nagpanon og ipanagdalagi kan sa yutang Israel ang usa ka yutay nga dalagita nga binihag og siya nagalalagad sa asawa ni Naaman. Tingnan niyo mga kapatid. Pay attention. Yutay nga dalagita. Walay ngalan. Pastor Michael. Sinulat ng Bible, nameless. Jutay pa gyud. Dalagita pa gyud. Bihag pa gyud. Sa tingin mo, kung ikaw si Naaman, pakikinggan mo? Ha? Pakikinggan mo? Nag-alagad sa asawa, o ikaw ang gamay nga dalaga, gibihag ka, ay koy na, malipay ka, yehe, bilanggo ako. Wala pa yun mga ligkin sa siya, di ba? Verse 3, slave pa yun siya. Og siya miingon sa iyang agalon nga babae, agad paunta nga ang akong Ginoo mahuban sa manalagna nga atua sa Samaria, nan mamaayo siya sa iyang sanla. Imagine niyo, brothers and sisters, God is slowly showing. Matigas ang ulo ng Israel. Walang isa na gumaling ng leper doon. Kahit nasa kanila si Elisha, walang gumaling. Pero hindi ba paghamak ito sa isang great general na sumakop sa kanila? Yung patuloy yung gumaling. Bakit? Kasi may isang nameless girl na kahit alipin na, hindi nakalimot sa Panginoon. Yung batang ito pwede nang may pagmamatay. Bata pa man ako, gihimo naman kong alipin. Kita minsan, naging alipin tayo ng kasalanan. Naging alipin tayo ng wiles of this world. Pareha sa bata. Ngari, ang mga kaigsunan ngari, once upon a time, sa wala pa mong magtotoo, kitang tanan sama sa nameless girl. Nganong nameless man, wala kitay bili. Wala na ako gibaba, tinuod na, wala tay bili. Nameless kita. Right? Pero lahi ang babae. 5 kana siya sa panahon nga kahimtang nga siya nahimong alipin. Ang iyang unahuna, wala sa iyang welfare. Kung ikaw si nameless girl, pwede kami yun, marisi. Mahintag, mamatay na si Naaman. Right? Kay, alipin ko ka. Pero wala siya magunahuna sa iya. Ingon siya, kung kining akong amo, makahuna-huna, unta, mahuuban sa manalag ng ato sa Maria, maayos siya. Anong klase yan, mga kapatid? Hindi yan basta simpleng sinalita yan, naniniwala ko. Yung batang babaeng ito, bagamat hindi ipinakita sa Biblia, mayroon itong paniniwala o pananampalataya sa Panginoon. We are like that. Naniniwala ko may mga kagaya rito na batang babae na once upon a time. Diba? Si Pastor Michael, kumidya, Pastor Michael, I'm not looking back kung sino siya. Tawag masaya ko, no? Kay balo man sila, no? Rabbit. Kay balo ba sila? Unsa tuyo angga ni mo na to na? Sa Manila, unsa? Rabbit ba to? Sakto, no? Oh, sa Manila, gitawag ko na siya Rabbit. Diba? Sa diyang miuli. Dugay na, nagbalik-balik nga rin. Abi ninyo, mga kaigsunan ko. Kung hingari sa inyo, usa ka, sabihin na natin may kaya engineer.
Kung ang pumunta sa inyo rito, sabihin na nating may title. Sa tingin ninyo, ang bilis. Pero yung pinadala, nameless. Baka nga siguro mula pagbaba ni Pastor Michael dyan, walang kumumusta dyan eh. Subukan mo bumaba mayor dyan. Ay, mayor! Sakto? Pero siguro si Pastor Michael, way maminaw diha. Wala sila'y kalibutan ang gingharian sa Ginoohing abot. Aning lugar. Walay naman sinsaya, pero ang mga naghilak nga nangita sa Ginoo na kay balo. Hallelujah, sa dihang nagsugod o pag-abli sa mga wali sa Ginoo. Ang mga pinili sa Ginoo, wala kabalibat. Yan naman, kaya ang ilang paghilak sa wakas, nabati na gayon sa Ginoo. How long, Ginoo? Pila ka tuig na ginulat, pero worthy ang pagulat nga naman. Wala pa kaya sa ang Ginoo, nasa Ginoo ang atong mga pagkampo. Tinuod gayod ang Ginoo. Kung naay bisag usa lang kakalag nga mohilak, mga to sa Ginoo, dili bungol ang Ginoo para dili mamate. Pero ang atong gi-expect, ang Ginoo miabot, di ba gipangaral kanina ang meekness? Imagine niyo mga kapatid, blessed are the meek for they will inherit kingdom of God. Unsa man ang meekness? Aghop. Pero tingnan nyo sa history, sino yung mga sikat na mga hari? Julius Caesar, Alexander the Great, lahat yan hindi meek. Hindi ka magiging hari kung meek ka. Matatapang yan. Pero sa Bible, ang mag-hari, meek. Hindi ba pangihiya ito sa sanlibutan? Gustong patunayan ng Panginoon, yung inyong kaisipan ay malayo sa aking kaisipan. Nagkakamali kayo. Hindi si Alexander the Great ang mag-ahari balang araw. Hindi ang mga kagaya ni Julius Caesar ang mag-ahari. Mga anak ng Diyos ang mag-ahari. Wala ngayon sa syudad. Nandito ngayon magkakasama sa Turel. Sila itong mga tinuruan ng Panginoon maging mababa. One day itataas. Why? Because meek means power controlled. Ang naggunit sa tuwa ang Ginoo, brothers and sisters, tinumito ko nga naay mga tao nga rin nga isog, literal. Di ba? Pero gibago na mo sa Ginoo, ayaw ipagawa sa inyong kaisog kung mag-drive mo na ipasaway nga driver. Usaya naman mo gawas atong kaisog, Pastor Michael. Mura pag musukol punta. Pero ang power nato under control. Dili na nato ipakita niya na. Pero baka batigali mo ang pulong sa Ginoo tiaw-tiawan imak nila dito ninyo ipagawa sa inyong kaisog. Kay diha ta gitudluhan sa Ginoo. Pulong na galit sa Ginoo, ayaw mo sugot nga maulawan kini. Pero bahalag biay-biayan tas mga tao. Bahala mo mga kadalagaan, kantsawan mo sa inyong classmate nga mga losyang na mo. Ayaw mo, bahala lang na. Pero pag nilait na ang pananampalataya mo, tumayo ka. Kasi yun yung kapangyarihan na ibinigay sa'yo. Would you agree, brothers and sisters? Muna'y gihatag sa tuwa. Muna mga kaigsulong kung nagsugod na sa usa ka babae. Na ay nagila kung makaibalo lang unta. O kini mga tawhana nga to parong inigawas kung nakaibalo lang unta sila. They were too busy right now doing their business. I'm not condemning them. I'm not judging them. I was just saying, kung alam lang sana nila na sa umagang ito, may malaking pagkakatipon sa lugar ng Turel na ito yung pinakamahalaga na dapat nilang makinig. O kung alam lang sana nila. Pero salamat. Hallelujah. Kahit man anong mangyari, mayroon pa rin nakaalam. At tayo yon. Ikaw yung brother, ikaw yung sister na nakaalam. Kaya tayo nandito, mayroong kumbaga plinano ang Diyos sa lugar na ito. At ito ngayon yung ginagawa natin. And that is why, brothers and sisters, ingon niya rin, ang babae, alam niyo ba sa history? Pastor Michael, sa history, ang slave hindi basta-basta pwede magsalita sa amo. Wala silang boses, Sister Army. Kapag nagsalita ka, papatayin ka. Imagine mo, tinaya ng batang babae yung kanyang buhay. Bakit? Anong mapapala niya? Palalayain ba siya pag gumaling? Hindi. Itinaya niya ang kanyang buhay. Bakit? Dahil nakasalalay na yung, sabi ni Pastor Eli, kaluwalhatian ng Diyos.
Pinag-uusapan na rito yung pangalan ng aking Diyos. Pagkakataon ko na ito para maibalik sa kanyang kalwalatian. Kahit manganib yung buhay ng babae. Oh, kung alam mo lang! Kaya ano sabi sa verse 4? Sabi dito, og dihay usa nga misulod og gisugin lang ang iyang Ginoo. Limang ka gisugin lang. Nga nagaingon sa ingon ni inigo niya og sa ingon ni adto namulong ang dalalitan nga gikan sa yuta sa Israel. What a bold statement. Di ba? Nagsugilon sa yuta sa Israel. Verse 5. Og ang hari sa Syria mingon, lakaw karon. Og magapadala ako, nag-usa kasulat nga to sa hari sa Israel. Og siya milakaw, og nagdala siya, og napulo katalito nga salapay, og unom kalibo katipak, nga bulawan, og napulo kailisdan nga sapot. Tanawan ninyo mga kaigsunan ko. Anong meron sa babae? Bakit nakinig si Naaman? Sa tingin mo, dahil kung ikaw ang babae, hindi ka basta-basta pakikinggan. Hindi ba ganun din tayo pag nagbabahagi ng salita ng Diyos? Brother Billy, kapila nagtuyok-tuyok, Brother Billy. O sa imong gibaligya, Brother Billy? Binangkal? Kaya numto ko, Pastor Lito, chinelas ba to si Sir Army? Hindi ko makalimutan yung sinabi ni Brother Brian niya, pupunta ng school si Pastor Lito, may dalang chinelas? Front lang pala yun? Yung dala-dala salita ng Diyos? Pero tingnan niyo mga kapatid, walang basta-basta maniniwala. Pero may mga maniniwala, sino yun? Yung kilala na ng Panginoon. At ang mga ito yung maganda mga kapatid, hindi mo sila makikita sa mata, pero pag nakarinig sila ng salita ng Diyos, faith cometh by hearing. Anong ibig sabihin ng cometh? Hindi naman lahat na nakinig ay sinibulan ng pananampalataya. Pero yung may binhi, kapag nakarinig ng salita ng Diyos, may sisibol na pananampalataya. Imagine niyo mga kapatid, ganyan tayo tinawag ng Panginoon. Ngayon, kung ikaw ay pinakinggan ng Diyos dahil sa iyong paghahanap, ngayon pa kaya mga problema na yan, hindi pakikinggan ng Diyos, kaya yan ng Panginoon. Ang kailangan mo lang ay tamang paglapit sa Kanya. Huwag kang umiyak na desperada. Huwag kang umiyak dahil wala ka na magawa. Umiyak kang may pagtitiwala. Pwede kang magtanong ngayon sa Panginoon, kantod kanus ako magwat, Ginoo. Amen? Maguwat na sa Ginoo nga naman, mutubag na siya. And that is why, brothers and sisters, imagine mo yung babaeng nameless. Hindi mo yan basta-basta magagawa. Alipin ka pa sa dodong, basig mo yung kamay pa, may gabaan. Di ba? Ikaw nga trabahador. Sino sa inyo rito nakaranas minamaltrato ng amo? O kayo, bilang Kristiyano. Sino magsasabing hindi kayo nag-isip ng hindi maganda? O nakapag-isip din kayo? Di ba? Hindi maiwasan. Pag tayo namamaltrato, nakakapag-isip tayo ng hindi maganda. Pero alam nyo ba, tinuturuan tayo ng Panginoon? Humility, sabi kanina. Sige lang. Pahirapan mo yung katawan nito, pero ayaw kong mapapahiya ang pangalan ng Diyos sa akin. Kapag pangalan ng pag-uusapan, tatayo ako. Kapag pangalan ng Diyos ang napapahiya, hindi ko ito papayagan. Bakit? Because I care for the welfare of my God, not for myself. Why? Bahala ang Diyos sa akin. Pero trabaho ko na tumayo sa katotohanan. Kaya yung ang babae na walang pangalan, nagkaroon ng chance. Pagkakataon ko na ito. Himang ka nameless pag yun. Nga nung kibutang pag yun sa babae nameless? Para sa akin, tuwing nababasa ko yan, I'm thinking of myself. I am nothing. We are nothing. Right? Pero tayo yung walay bili, pero hamili sa Ginoo. Sa kanindot mga kaigsunan ko, salamat kung meron ditong pastor na edukado, graduate ng doktor, ng meron ba? Kung meron, salamat. Pero nga nung kinimang mga pastora gipili. Pastor Fredo? Pastor, kisa may nga rin nakakalis nga pastor? Taas kamot. Kisa pa? How about the others? High school, kisa naka-high school. Naabay pastor nga rin elementary? Hindi na ako gamito ng lang. Elementary. Naay pastor elementary? Pastor Fredo? Anong mo may gipili sa Ginoo?
Ha? Nganong mo may gipili sa Ginoo? Kay sama ta sa nameless gear. Bisag wala tay bili, pero ang atong kasing-kasing tinuod nga nangita sa Ginoo, dili masayop ang Ginoo. Hallelujah, gipili sa Ginoo ang mga tawhanong nga tinuod nga nangita sa iya. Mao na mga kaigsunan ko. Hallelujah, na ang atong kaluwasan sa diyang idawat sa Ginoo tinuod na one save, always save, pero dili na mahuman samtang nagawa ta kaniya. Muna ka ng mga kasakit karon, dili ka na mag-define sa atong kaluwasan. Pero mga kaigsunan ko kanang kasakit, maayo na iduol nato karon sa Ginoo. Ayaw mo gilak nga murag nagbagutbot na. Ayaw mo gilak nga wala na ipaglawom. Hilak mo sama ni David ug ni Job. Mito ako nga sama misaad ka nga mobalik ka para kanako. Ugo sa kadlaw niya na di ko musugot nga mahabilin ko. Brothers and sisters, gusto na akong sabihin sa inyo mga kaigsunan ko, power and authority should go together. Sama sa giwali sa atong pastor. Daghan ang mugamit sa ngalan sa Ginoo. Dagay nakaranas og gahom sa Ginoo. Pero ang gitagag authority ang mga anak sa Ginoo. Daghay mo gamit Pastor Michael sa Lord Jesus Christ. Bisag ang mga mananambal mo gamit niya na, pero ang tanong sinong binigyan ng authority? Kayo yun. Huwag niyong hintayin ang pastor ninyo. Hallelujah. Kailangan tawagin mo si pastor. Pag may sakit, tawagin mo si pastor. Lagi nalabas si pastor. Hindi si pastor ang may kapangyarihan. Yung dala-dala niyang pangalan na Jesucristo. At hindi lang yan na kay pastor. Nasa iyo yan, brother. Nasa iyo yan, sister. Kung pare-parehas tayo na nakikita na ang Diyos ang nagpapagaling, you can raise your hand and say, in the name of Jesus Christ, I claim, hallelujah, matatapos ngayon yung aking pinagdadaanan. Hindi ba yan yung ating paniniwala? Kung may iiyak lang tama ngayon sa Panginoon, hindi liko ang Diyos na hindi makikinig sa iyo. Kung may iiyak man ngayon, umiyak ka na may tagumpay, umiyak ka na may pag-asa, huwag kang umiyak na dahil desperado ka na. Hindi ang gawain ng mga anak ng Diyos. Ang trabaho ng mga anak ng Diyos, ang kaluwalhatian ay maibalik sa Kanya. Kaya anong sabi nito mga kapatid? Di ba? Kung atong talawon, ang kabayo sa diyang natay, wala mawa ang iyang kakusog. Right? Pero control. Kisa nagkontrol, ang hinete. Kisa may hinete sa atong kinabuhi. Is the Lord Jesus Christ. Munaway mga anak sa Diyos nga magwala. Walay mga anak sa Ginoo nga magbuak-buak. Di na ko kaya. Suntok-suntok paspader. Sorry to say, I don't mean to offend someone, pero hindi ugali ng Kristiyano pag may problema na, hindi yan natin ugali. Ang totoong may kapangyarihan ng anak ng Diyos, yung kapangyarihan na sa Kanya, kontrolado. Anong pinakamagandang palatandaan na kinokontrol ka? Lumuluhod ka sa harapan ng Panginoon. Nagtataas ka ng kamay at umaawit ka. Yan ang kapangyarihan kontrolado ng Panginoon. I believe with all my heart. Dili kawalan sa mga laki, kumuhilak ta. Hindi masama ang umiyak sa Panginoon. Pero gusto ko kayong encourage sa tanghaling ito. Kagaya ng babae, wala siya bili. She was insignificant. Alam niyo kung bakit? Kahit nga pangalan, alam niyo ba sa Bible, ang pangalan ay napakalaga? Napakalaga ng pangalan. Pero yung babae, nameless, Pastor Dudong. Pero ginamit ng Panginoon. Hindi ba nakakahiya sa hari ng Israel? Hindi ba nakakahiya sa dami ng propeta? Ang daming may sakit na leper doon. Ang daming nagpe-pray, walang gumagaling. Pero yung isang babae lang sabi kay Naaman, kung pupunta ka doon, meron isang gumaling. Hindi nyo ba nakita yung brothers and sisters? The power is not about, yung kapangyarihan ay wala doon kung ikaw ay makapangyarihan o hari ka. Kapag bininais ng Diyos na ipahayag niya yung kapangyarihan sa'yo, kahit ikaw ay maliit lamang na anak ng Diyos, kahit hindi ka pa manggagawa, kayang kumilos ng Panginoon. Kung totoong may humihibik ngayon sa Panginoon, kung naay magbangutan, imposible nga ang Ginoo dili mamatay kanimo. Sulayi, ingon ang Ginoo, subukan ninyo ko.
Yan yung paniniwala ko. Yan yung paniniwala natin. Because what we are serving, brothers and sisters, we do not live by our eyes. We do not live by sight. We live by faith. And that faith, hallelujah, is alive. That faith is alive. Ngayon, china-challenge ng Panginoon ang kanyang mga anak. Sinong kasama ko ngayon na magkiklaim? Hallelujah. Hindi pa man sinasagot ng Panginoon yung prayer mo. Hallelujah. Umiyak ka na ngayon sa Panginoon. I-claim mo na ngayon. Hallelujah. Dahil alam ko, one day, hindi lang isa, dalawa ang tatayo rito para magpatotoo na may dininig ang Panginoon sa buhay niya. Hallelujah. Huwag kang pumayag na sila lang. Huwag kang pumayag na mga brothers lang. Hallelujah. Huwag kang pumayag na yung mga kaibigan mo lang, ay mga kapatiran lang. One day, sabihin mo, tatayo ako rito. Yung matagal ko nang iniiyak sa Panginoon. Hallelujah. Ay maipaidiringgin niya. Pero ngayon, kahit hindi pa dinirinig, magpupuri ako sa Panginoon. Aawit ako ng masaya dahil buhay ang aking Panginoon. Glory to God in the highest. Imagine mo yung nameless girl nakagawang magbigay ng kapurihan sa Diyos. Ikaw ngayon, yes, dati tayo mga nameless girls, wala pa ta. Karon binigyan ka na ng pangalan. Right? Sa diyang si Jacob nag-struggle sa Ginoo, unsa may tawag niya, unsa ingon sa Ginoo, unsa may ngalan nimo? Jacob, unsa but pasabot Jacob? Ano ibig sabihin niyan para tayong si Jacob? Paglapit, anong pangalan mo? Ako katong limbungan, Ginoo. Ako katong sugarol. Ako katong dagang mga kasalanan. Inala, taong tamo doon sa Ginoo. Dili ta magbataas. Ako katong inugunahuna, Ginoo. Makabatigan ang Ginoo sa inanang paghilak. Muduol ka, Ginoo. Ako katong pirmi na lang negative ang hunahunaon. Ako katong pirmi na lang magguol nga dili maayo mga bunuatan. Mura ta ginana. O ginana ang imo pagduol sa Ginoo. Malugod galing gayon, mengon, unsa may ngalan nimo? Ina, ako tong bakakon. Ako katong pirmi na lang maghatag og discord sa mga kaigsuonan. Malugod galing Ginoo, mengon, sukat karon. Dili na kay nana. We have a new name. Hindi na ikaw yung dati. You believe that, brothers and sisters? Hallelujah. Kung ilalapit mo lang yan sa Panginoon, ayaw mo pakunwari nga okay ra ka. Kung naagyo mo struggle sa mga mga kasalanan, struggle sa inyong mga pagpanginabuhi, ayaw mo sugot nga murag daghanay mo duol sa Ginoo ikaw. Wa ko mo duol nga naman kanagang ko batian ni. Hindi ako lumapit. Bakit? Kasi sabihin nila laki ng kasalanan ko. Ano ngayon? Sa tingin mo, pag nakita kang lumapit sa harapan, pag-uusapan ka nila, no! Kasi sila yun din ang naisip nila. Hindi ako karapat-dapat, Panginoon. Pare-parehas lang tayong lumalapit sa harapan ng Diyos kasi pare-parehas tayong makasalanan. Pero isang bagay lang alam ko, hallelujah, walang magja-judge sa'yo rito kasi lahat tayo under by the grace of God. And you have a new name. Kung yung nameless girl ay ginamit ng Diyos, ikaw pa kaya ngayon? Hallelujah. Kaya nga sa amin pag nagbabaptize ako, ayoko nang tawagin sa dating buhay niya. Sa amin merong brother na turbo kasi malakas uminom. Ngayon sabi ko, wag nyo nang tawagin brother turbo yan. Brother Ramon. Sa amin, meron dating tinatawag na nursing. Sabi ko, Brother Narciso yan. Hindi po ito doktrina. Ang gusto ko lang ipaalala sa kanila. Hallelujah. Una, maganda ang pangalan na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Pangalawa, yung dating palayaw mo. Maraming nakakapit doon ng mga pangit na salita. Pero binibigyan tayo ng new identity ng Panginoon. It is the identity in Christ. At naniniwala ko, nagbuhat ito sa mga pag-iyak ng kagaya ng nameless girl. Kapatid, sino rito? Hallelujah. Ang mga naranasan ninyong umiyak at dininig na ng Panginoon. Come on! Naniniwala ba kayo na kaya uling tigin ang Diyos ang inyong mga pagluha? Do you believe that? Kung meron pa kayong iiyak sa Panginoon, iiyak nyo na yan ngayon. Naniniwala ko, one day, at kahit ngayon, pwedeng dinggin yan ng Panginoon. It is not me. It is God who wills.
Kung naisin ng Diyos ngayon, magagawa niya. Isang bagay lang alam ko, brothers and sisters, walang Diyos na tutugon sa'yo kung ang paglapit mo sa Panginoon ay pagdadalawang isip. Come on! Minsan kapag may sakit tayo, nagpe-pray tayo sa Panginoon pero nag-aalangan pa rin tayo. China-challenge ko ang pananampalataya ng bawat isa. O pananampalataya ko rin, sama ko na. Minsan nagda-doubt tayo ngayon. Ay nagda-doubt tayo. Pero sa pating pagtatapos, i-challenge natin. Gayahin natin si David. Sabihin natin, Panginoon, hantod ka nusa. Hantod ka nusa. Tubaga ang akong pagkampo, Ginoo. Kisa may kauban ako nga motoo, nga dunggon sa Ginoo. Kung ito'y kalooban ng Diyos, naniniwala ko, pakikinggan yan ng Panginoon. At kung hindi man, hindi pa rin ako magbabago. Maglilingkod pa rin ako sa aking Panginoon. Kung kunin man ang buhay ko na hindi ako pinagaling sa aking karamdaman, I don't care. One day, sa pagbabalik ni Kristo, yung katawang ito ay mapapalitan. Yun yung katotohanan. Pero kung i-extend pa ng Diyos ang buhay mo, ibuhos mo yan sa harapan ng Panginoon. Marami ng panahon na nasayang pagkakataon natin ito ngayon. Hallelujah! Kaya purihin ang Diyos. Kung ikaw ay nandito sa tanghaling ito, ibigay mo yung nararapat sa Panginoon. Pwede tayo ngayong magbangutan. Hallelujah! Umiyak ka lang. Huwag emotion na iyak. Pag-iyak dahil may pag-asa. Pag-iyak, dahil alam mo, sabi ni Job, my Redeemer lives. I'm closing mga kapatid. Tingnan nyo, balikan natin. Job 42, verse 7. Ano sabi nito? Job 42, verse 7. Sabi nito, we're closing. Job 42, verse 7. Og na itabo nga sa tapos si kasulti kining mga pulunga, ni Hoba kang Hob, si Hoba mayong kang ilipas, nga timatitanhon. Ang akong kasuko, nasugniban, batok kanimo, ug sa dura mo kong mga higala, kay kamo, wala magsulti sa matarong, bahin kanako. Ingon kang Hob nga nagsulti nga matarong. Pansinin ninyo. Pwede tayong magsalita, mag-advise, pero hindi pala nakakabigay ng kaluguran o kaluwalhatian sa Diyos. Pay attention. Paano tayo magsasalita ngayon? Nawa ang ating sasabihin ay kagaya ni Job, matuwid sa kanyang paningin. Gusto kong maintindihan ninyo mga kapatid, when Job understand it, he repent. Sabi ni Job, foolish pala yung aking sinasabi, Panginoon. Imagine mo si Job na matuwid na-realize pa rin niya yung kanyang sinasabi, foolishness. Gasino pa tayo? Kisa may mga guilty ko na Ginoo na yung mga higayon nga ang ako mga isulti kanimo, foolishness. But this time, I will go to you. Sinong kasama ko ngayon nalalapit sa ating Panginoon? Manalangin tayo ngayon. Tayo magsitayo, brothers and sisters. I believe naibigay ko na yung aking bahagi. Hayaan natin ang Diyos ang magpatuloy nito, brothers and sisters. Glory to God in the highest. Nasaan yung mga dating nameless girl, hallelujah, na umiyak? At ang umiyak, dininig ng Panginoon yung kanyang prayer at ang kaluwalhatian ay nabalik sa Diyos. Ngayon, binigyan ka ng pangalan ng ating Panginoon. It's the same cry. Hindi pag-iyak ng kawalan. Pag-iyak ng sumasampalataya. Imagine nyo, isang tahanan lang, si Pastor Dodong lang, si Brother Terso nagpupunta rito. Sino mag-aakala na sa lugar ng Turel, sitio ha? Sitio. Okay sana kung barangay. Sitio. Pero nandito pala yung mga anak ng Diyos. Gamay raning Turel para sa babae. Diba? Sinaama na great general. Si Nameless Girl, gamay ra. Kining lugara, gamay ra ni. Kung mga businessman, walay dili basta magka-interes na ni lugara. Pero ang nagka-interes ay ang Diyos. Bakit nandito yung mga pinili bago pa itatagat sa libutan?
Brothers and sisters, hindi kailanman kasalanan ang umibig sa Diyos at umiyak as long as tama ito sa puso mo. Para sa akin, ito'y buhay na patotoo. Dahil may mga umiyak, dinilig ng Diyos. Ngayon, hallelujah. Sino sa inyo ang gusto pang humiyak sa Panginoon o hibik sa Panginoon? Again, not by your emotions. Tiyakin ninyo ang pag-iyak na yan ay dahil sa pananampalataya nyo na mayroon pang Diyos na makikinig. Panginoon, pinakinggan mo na ako noon. Pakikinggan mo pa rin ako ngayon. Panginoon, alam ko hindi biro yung aking inihiling. At kung hindi ko man ito makantan ngayon, bukas naniniwala ko. At kung hindi man bukas sa susunod na araw, at kung abutin man ng 1 linggo ang aking paghihintay, 1 buwan na paghihirap, hindi magbabago. Naniniwala ko ang akong Ginoong agyalagaran. Buhi kayo sa Ginoo. I would like to sing a song, brothers and sisters. Nasaan ang mga kamay ng anak ng Diyos? Can you raise your hands and say, Lord, allow me to give all the glory to you. Pagkakataon nyo na ito, mga kapatid, sama sa babae. Alam nyo ba ang babae parang silent believer? Ilang taon siyang nag-alaga at wala siya siguro yung pagkakataon nga mahatagan o kaluwalatian ng Ginoo. Pero sa diyan ang iyang amo nagkaketong siguro sa isip ng babae, pagkakataon ko na ito. Kahit manganib ang aking buhay, ipapatotoo ko na merong isang lingkod ng Diyos. Hallelujah, may buhay na Diyos. Hallelujah, na kayang magpagaling. Kaya nung si Naaman ay gumaling, anong sabi? Hallelujah, sa verse 15. Tingnan natin, basahin natin yung verse 15 ng ating main verse. Anong sabi nung gumaling si Naaman? Hallelujah. Basahin natin yung verse 15. Basahin natin. Same verse. Basahin lang natin. Ingon niya rin. Kings. Basahin natin yung Kings. First King. Yan. Tingnan niyo. When he returned to the man of God, ug siya may balik nga to sa tao sa Dios, siya ug ang tanan niyang kauban, ug mianha ug mitindog sa iyang atubangan, ug siya miingon, aniya karon, ako nahibalo nga walay Dios sa tanang yuta gawas sa Israel. Busa karon ako nagahangyo kanimo, dawaton mo ang usa ka gasa sa imong alagad. Mga kaigsuonan ko, walay Diyos sa tanan ingon ng Israel, pero gusto na akong sabihon, walang ibang Diyos, hindi lang Diyos yan ng Israel. Walang ibang Diyos na tunay, walang ibang Diyos na totoo, walang ibang Diyos, hallelujah, na makapangyarihan, kundi ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Walang ibang Diyos. Itaas mo ang kamay mo. Sambitin mo yan ang iyong bibig. Sabihin mo yan, hallelujah, ang aking Diyos ay buhay. Walang iba. Hallelujah. Dumanas man ako ng kagabitan, dumanas man ako ng paghihirap, dumanas man ako ng karamdaman, hindi magbabago ang aking sasambitin. I know my God. In His time, He will make all things beautiful. Kaya yung dating lugar na ito, tinuturo yan dyan sa taas. In His time, God makes all things beautiful. At ito yung nakakagalak sa ating Panginoon. Hindi pa lang ito ang kayang gawin ng Diyos ngayon. Do you believe that? Sa tingin nyo, tapos na ang Diyos sa paggawa ng turel? Sa church ng CTO, sa church ng Kamigin, sa bawat churches, hindi pa tapos. Hallelujah! Hanggat may umiiyak, hanggat may nananalangin, hanggat may tumatawag sa Diyos, hindi pa tapos ang kanyang paggawa. But let
Let's just wait with faith. Let's sing that song in this time. Habang ating itong inaawit, sino sa inyo rito? Hallelujah. Ang merong mga dinadala, pwede nyong iyak ngayon yan sa Panginoon. Again, with faith. Taas mo ang kamay mo, kagaya ni Job, kagaya ni David. Na kay balo ko buhi ka, Ginoo. In Jesus Christ's name, di na ko musugot nga tiaw-tiawan sa kaaway ang akong pagtuo. Di na ko musugot nga makabati ko sa mga silingan. Mo na'y tinuod nga magtotoo. Mo barog ko ako sa kamatuoran. Di na ko musugot nga ang akong pagtuo makabulawan. Kaya nga akong Ginoo, giigog man ako. Mo barog na ko karon. Di na ko masagot og na ako'y problema, di ko matambong sa church. Di na ko masagot og na ako'y mga bilat-balatian. Di na ko matambong sa church hanggat may lakas. Basta kaya na ko mubarog. Panahon sa buluhaton, muadto kong anuman. Kaya ang Ginoo na ko maluluyon. Kaya ang Ginoo na ko mahigugmaon. Kaya ang Ginoo na ko labaw sa tanan. Let's sing that song. Let's sing this song. Habang umawit tayo mga kapatid, itaas natin lahat sa Panginoon yung ating mga pagluha, pag-iyak. Hindi masama ang umibig sa Panginoon. In this time. In this time. Oh, excited ako, Pastor Michael. Ano pa kaya ang gagawin ng Panginoon sa church na ito? Pastor Podong, Pastor Eli, Pastor Joel, Pastor Roding. Hallelujah, Pastor Joel Mar, Pastor Pancho, Pastor Justoli, Pastor John, lahat ng mga pastor rito, excited ako sa gagawin pa ng Panginoon sa buhay nyo, sa iglesia ninyo. Asan ang mga backup? Let's sing it. In this time. In this time. Oh, sa tamang araw. It is the brother, excited ako sa gagawin ng Panginoon sa buhay mo. He makes all things beautiful. In His time. Hallelujah. Brother Ron, excited ako sa gagawin ng Panginoon sa buhay mo. But really, nasaan ang mga kamanggagawa ng Panginoon? Excited ako sa gagawin ng Panginoon sa buhay nyo. Pero ngayon, umiyak ka sa Panginoon. Kung meron kang dinadala, kung meron kang hinihingi, iibig mo, pagpangutan niya sa Ginoo. Hallelujah. In His time. Sister Army, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Marami pang gagawin. Sa buhay mo, marami pang kaluwalhatian na mababalik sa Panginoon. Nasaan ang mga asawa ng pastor? Mga asawa ng pastor, magiging daluyan para pagpapala. Hallelujah. Lord, show me as you're teaching. Glory to God. Down to do just what you say in your time. Now listen mga kapatid. Sino sa inyo rito ang nakakadama na mayroong salita na pinapaabot sa inyo? Kung meron man, itaas mo sa Panginoon. At kung ano man yung babag, ug na ayaw manggani babag, ana, ayaw na nagpaminawan ng babag. Kung ang Ginoo mo tawag kanimo, kung ang Ginoo mo walay malisod sa iya. Do you believe that? Hallelujah. I believe with all my heart.
Walay makababag sa Ginoo. Gamiton kaniya akong tawag. Hallelujah, mga brothers. Hallelujah. Mga brothers, excited ko makita ang mga bago nga mga brothers nga gamiton sa Ginoo. Glory to God in the highest. Hallelujah. Sa dili pa ta mahuman mga kaigsunan ko. At na doon ay usa ka awit halad nila Pastor Joel Mar na tungagi sa Kabadbaran katong Bisaya. Bago ko ibigay sa ating MC. Sa tong awita Pastor Joel Mar. Katong usar to Bisaya nga halad awit. Nagsaad ka. Yan. Do you believe that? Oh, hallelujah. Wala natin balik. Para sa pagdaya kaniya. Kamo diya sa likod mga kaigsunan ko. Hallelujah. Lahat na nakarinig ng salita Diyos, kung kayo ay nakarama ng kanyang pagpapala, lahat tayo magbigay ng kapurihan sa kanya. Hindi natin yan. Glory to God. Bago kayo balik, Ginoo, pakitulungan ako. Ginoo, ang kinabuhi, ihalat ko, kini kanimo. Tinood na? Hallelujah. Bisan tunay mga pagsala, hinumduman ang mga sa. Let's sing it one more time. Let's sing it one more time. Ginoo, Ginoo Diyos ang kinabuhi. Lord, tanawa kinabuhi sa imong mga anak. Ang dami sa pagdalag sa amo, kinabuhi niya kanimo. Bisag tunay pagsulay. Bisag tunay mga pagsulay. Hinumduman ako, Ginoo. Now, pwede kayo umiyak sa Diyos, hindi masama. Come on, brothers and sisters. Kanili mo kami. Amen. Glory to God in the highest. Kapakyasan. God bless you, saints. Panginoon, at pagpapalay yung pagkaloob sa bawat isa. God bless you. God bless you, saints. Pastor Michael. Sa panahon. Praise God. Hallelujah. Isatin ko kini kanimo. Kanimo. Sa panahon nga ako